Ano po ba ang pag-uugali ng mga false teacher ayon po sa 2 Pedro? Well, unang-una, makikita po natin, they are sensual. Basahin po natin ang talatang 2, verse 2. Sa kabila nito, marami pa ring susunod sa nakakahiya nilang pamumuhay. Many will follow their depraved conduct and will bring way of truth into disrepute. So number 1, sila po ay sensual. In other words, they are ungodly. Namumuhay po sa imoralidad. Nakakahiya ang kanilang pamumuhay. Hindi sila nahihiya sa kanilang kalaswaan. And then, kung ibababa po natin ang basa sa talatang G, verse 10. Verse 10. Kaya makikita natin na alam ng Panginoon kung paano iligtas sa mga pagsubok ang matuwid at kung paano parusahan ang masasama. Parurusahan niya lalo ang mga sumusunod sa masasamang nasa ng kanilang laman at ayaw magpasakop sa kanya hanggang sa pagdating ng araw ng paghuhukom. In English, sa verse 10, this is especially true of those who follow the corrupt desire of the flesh. So again, they are sensual. Mahalay po sila. Meron silang masamang motibo. And then, sa talatang 13 hanggang 14, ito ang kabayaran sa ginagawa nilang kasamaan. Mahilig silang gumawa ng lantarang kalaswaan. Malaking kahihiyan at kapintasan ang dala nila sa inyo. Natutuwa silang lokohin kayo habang kumakain silang kasama ninyo sa mga pagsasalo-salo ninyo. Kung tumingin sila sa babae, puno ito ng pagnanasa. Wala silang tigil sa paggawa ng kasalaanan at hinihikayat pa ang mga taong mahihina. Sanay sila sa pagiging sakim, mga isinumpa sila. So by sensual, they are immoral, they are adulterers, they have a greedy and ungodly motive sa mga tao. Yan po yung mga false teachers na naghahasik po ng maling aral noong panahon po ni Pedro.